ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Andyan talaga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano po natin... O ano yun? Gustong itakas si Kibuloy? Yun na nga eh, kasi ulitin nga natin para klaro. Gustong itakas? Ulitin natin ha. Pahinga muna ang tropa at bukas na naman. Bukas na naman. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Andyan talaga eh. Gusto nila itakas eh. Okay. Kasi tukoy na nga po kung nasaan si Kibuloy. Okay? Kung saan nagtatago si Kibuloy, tukoy na. Kasi may mga gadgets nga silang ginagamit, no? Kumbaga high-tech po ito. So, tukoy na kung nasa nagtatago si Kibuloy. So ngayon, may nakarating na balita sa kanila na parang dahil napag-alaman na kung nasa nagtatago si Kibuloy, parang balak yatang tumakas. Eh, pwede ka naman tumakas, Kibuloy. Tagos ka sa lupa. Makapangyarihan ka naman. Pwede yun. Sir, paano po natin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Mm. Hindi nga lang namin talaga makikita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Ano hong information na ipinarating sa inyo, sir? Andyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Pero bakit hindi natin Ano? Nandyan sa loob, tatakas ngayong gabi. Ulitin nga natin. Ang ganda ng kanilang movement sa loob. Ano hong information na ipinarating sa inyo, sir? Andyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Pero bakit hindi natin nakita, sir, na ilalabog natin? So yung paghulog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Sir, 60 Wala pa, napakababa pa. Ha? Actually, dapat nakakalahati na sila ngayon. Eh, kaya nga lang, hindi nila magawa-gawa yung kanilang trabaho kasi may mga humaharang-harang, may mga member ni Kibuloy na nananakit, no? O yung pagkakaalam ko, 5 yata yung sugatan sa ating mga kapulisan. So, hindi ko lang alam ngayon kung nadagdagan pa ba. No, pero yung pinaka-latest po ay 5 yung sugatan sa rally kagabi. Okay, kasi nagmaoy ng mga buang ba? Ah. Yung heartbeat Gagamitin natin detector. yan. Gagamitin natin yan. So hindi pala nagamit ngayon, sir? Kanina, ginamit namin, limited lang ang paggamit namin dahil iba pa, kukunti pa lang ang ating na-identify ng mga lugar. Yung radar na sinasabi niyo Tinignan kanina. muna namin kung saan namin gagamitin, nag-a-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin, based sa aming mga nagawa, at titignan namin kung saan kami gagamit ng radar bukas ulit. Sir, yung 30% na yun, pwede niyo po ba ma-describe? Saan po banda sa compound yun, sir? O ano-ano po ba yun? Please, classify them muna, bukas na lang malalaman yan. Pero sir, hindi totoo yung tapos na daw na nahalugog yung lahat. Tapos na nahalughog yung lahat. Kahit wala po ako dun hindi po ako maniniwala dun na nahalughog na lahat. Napakalawak po niyan. Imposible po na maikot mo yan sa loob ng isang araw. Lalo na't may mga kulangot at mga insekto na sunod ng sunod sa'yo. May mga tangapang kulangot na nag-ahamon pa ng debate. Nagpunta ba sila dyan para makipagdebate? Sus Mariusep. Yung mga utok ng mga kulto ba? Walang mga utak yung mga kulto na to. Bakit mo tayo tapos? Andyan sa loob. Based sa information, It will depend on ang pinakasimple nito, depende kay Mr. Kibuloy. Para matapos sa lahat ng ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao niya. Maulan na ng mga tao ko. Sumurrender na siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Kung mahal mo talaga yung Pilipinas, Kibuloy, mahal mo yung mga Pilipino, sumuko ka na kasi unang-una. Tamo nagmaoy na ang imong mga nagmaoy na yung imong mga membro nga wibuot. Yung mga membro mong walang silbi. Nananakit na nga eh. Tapos alam mo yung sinasabi ng mga membro mo, Kibuloy, mabait yung pastor namin, tinuruan kami ng magandang asal, pag-uugali. 'Di ba? Yan ba yung tinuro sa inyo, yung manakit? Sus Mariusep. Ano ba nakatakutan niya? sir, based sa information po, meron na talagang area or lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago. Meron.
nakakagalaw nga lang siya. Kaya ito pa, ang sabi ni Arlene Rax kasi, nung nandun pa po siya sa kingdom, meron talaga sa loob, sa ilalim ng lupa. No, may kwarto daw si Kibuloy doon, meron daw po. Pero nung nagkaroon daw po siya ng kaso sa ibang bansa si Kibuloy, naging wanted siya sa ibang bansa, pinabago niya daw po yun. Parang nilaliman pa daw. Oh, take note, nilaliman pa po. 'Di ba? Oo, kasi in case magkagulo-gulo, dun po siya magtatago. Mm. 'Di ba? Ang alam ko yung nasa ilalim ng lupa, tae lang yung nililibing eh. So parang ganun na nga si Kibuloy. Kibuloy, labas ka na! Ginagawa mo dyan? Ikaw naman, pinapahirapan mo yung mga tauhan mo. Kakadepensa sa, sa'yo. Hindi namin nagiging. Yeah. Underground. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami nakakita, hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami mismo nagkakawala-wala. Kami nga, nagkakahiwa-hiwalay sa loob. Tama yung sinabi ni Wilmer Bravante. Ngayon ka gumawa ng himala, Kibuloy. Oo. I-teleport mo ngayon yung kingdom doon sa ibang lugar. Ngayon ka gumawa ng himala. Tingnan natin. BPM Squad ang Hilita, shoutout po ha. May makagawa kaya to ng himala si Kibuloy? Sa tingin niyo? Press 1 kung tanga si Kibuloy, press 1. Kung tanga siya, press 1. Kasi yung noon napanood ko yung yung pinapa-stop niya yung lindol. Sabi ko, tanga yata itong tao na to. Press 1 sa naniniwalang tanga si Kibuloy. Ilocano ako, shoutout ako. Uy, daming naniniwalang tanga si Kibuloy, oh. Hindi panlalait yan. Yun lang yung nakikita namin. Diba? At yun yung paniniwala namin. Kasi wala pong tao na kayang magpa-stop ng lindol. Diba? Wala. May respective na assignment yung mga tropa natin sa ando sa loob, diba? Meron. Kaya nga kailangan i-review namin dahil first time namin napasok ng lugar at kailangan namin talagang mapamiliarize sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa Talagang meron natin, kaming information na nandyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. They can only do so much dahil pagdating na sa loob, nagkakawala-wala na kami. so kung meron tayong informant, Gagamitin yung personahe bukas. Ha? Dadagdagan sa atin yung police bukas. Ano? Ibig sabihin mo, dadagdagan pa. May possibility. I mean. sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? Ano no? Kasi sa pagkakaintindi ko, may mga information kasi na hindi na dapat ilabas sa media. Sila lang yung nakakaalam niyan. Kasi kung lahat naman ng information kasi ilalabas sa social media, 'di ba? Wala na. Makakapaghanda yung kalaban. Kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng binigay na information kung saan talaga yung exact location? Nagbabago ang impormasyon eh. Pag sinabi niya ngayon nandun sa kabila. Hindi mo na makita yan dyan pag ganyan ka-skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Sa isang lugar na maliit, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Di ba? Kunti na naman kasi Okay, salamat kay Tess Dolfo sa kanyang pag-subscribe sa ating channel. At salamat sa mga nag-like dyan at nag-share ng ating live ngayon. pasok ng mga pulis. Hindi naman lahat na nakita yung pulis sa pagkarami-rami nandyan. Nag-spread out din kami. Okay? Yung kasunod nito, lap trip. Alam niyo kung bakit? Nilaglag si Kibuloy. So, sinisystematize nga lang natin. So, ulit kami bukas, nakita namin ang layout. Ulit kami bukas, hanapin namin. Ito ay, sa tingin ni Mr. Kibuloy, narong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Aldi, Pero hindi po tayo magpo-pull out. Hindi kami pupull out. sa announcement niyo po kanina sa megaphone, sabi niyo po, magbantay na may yung droga, baka kasi ilabas yung May possibility, may information din kami na may mga sistema silang
iisipan kung paano ilabas si Mr. Kibuloy. Aside po doon, meron pang other information po? Pero ito mga information na hindi ko lang pa may Oh, yun na. Marami pang information, kaya nga lang, hindi na pwedeng sabihin sa media. Oo. Sila-sila na lang yung nakakaalam niyan, di ba? Hindi naman pwede lahat po sabihin. Parang binigyan mo ng pagkakataon yung kalaban na, na makapaghanda. close sa inyo. Kaya na kayo, magtatrabaho Sir, na. General, do you think yung 5 nagsama? May possibility, may hindi. Baka pwede ko na mag-slow down. Okay? You mentioned po kanina, natatawagan nyo si Attorney Torion. Pwede ba naming malaman kung ano po yung itatawag? Gusto ko sana akong i-consult sa kanya. Pero kung wala naman siya, hindi naman ganun ka-critical. Okay? Ano pong comment ninyo sa mga sabi-sabi na plano daw i-take over ng PRO 11 yung KOJC? Hindi namin ko na-take over. Hinahanap lang namin. Wala namang karapatan i-take over yan. Hindi naman amin yan. So hindi pa rin tayo magpapapasok po? Oy, Almond Lee, salamat po sa pag-subscribe. Nakakapasok naman sila. Okay. Nakakapasok naman sila. BPM Squad Novelin, salamat po sa pag-thumbs up dyan. Sino-check ko natin. Pero ano po, Kasi sila nga nag-check nga eh. ano po yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng secretary ng Torion Law Office? Na hindi daw po nila tinanggap. Yes. Yung kanina po, yung may nagpumilit na pumasok. Diba? Yung mga formalities na yan, dapat yan. Office hours eh. Diba? Alright. Office hours naman yun. So anyway, yun po yung pag-alaman natin dito na may mga alam pa yung mga pulis na hindi na natin alam. O may alam pa yung kumbaga hindi na kailangan pang malaman ng mga tao kung ano pa yung mga information na nakuha nila. Okay? Basta kung ano lang yung narinig natin, yun lang muna sa ngayon. So ngayon mga pre, sunod natin itong naglaglag kay Kibuloy. Oo. Itong taong ito, ang ganda ng pormahan, no? Oh. Grabe, ganda ng pormahan ng taong ito. Oo, nilaglag lang pala si Judge Seb, shoutout po nilaglag ang Kibuloy nyo. So ito po, no, bigyan po natin ng reaksyon yung kanyang mga sasabihin dito. Erosido Mix Vlog, shoutout po magandang gabi hapon po sa iyo. Ayan. Matulog. Kuya, ano yung sabi mo kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung Take note. Shoutout po sa mga kaibigan nating INC dyan, Oo, sinasalin niya yung INC dito. Isa daw po siyang INC. Okay? Or, ito na, ulitin natin. Ano yung sabi mo kanina ya? ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Yung anak ko, scholar ni Kibuloy. Tapos, Second year of college, nursing. oh, Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? ay tanga ka pala. Natural, ikaw yung tatay. Alangan namang ibang tao yung magpaaral sa anak mo. Napakabubo mo naman tatay ka, batugan ka. Sasabihin mo, ang sabi niya, Tore, kung ipapakulong mo yung si Kibuloy, sino daw yung magpapaaral sa anak niya? Pagkatanga mong tatay ka, napakabubo mo. Napakatamad mong tanga ka. Diba? Magtrabaho ka para mapaaral mo yung anak mo. Bakit iaasa mo kay Kibuloy yung pag-aaral ng anak mo? Tarantadong tatay ito. Wag yung shoutout po sa mga tatay Isa rin po akong tatay. Wag po natin tutularan ito nang magpapaaral sa anak ibang tao. Diba? Ang tanong ko, ano ba yung anak mo? Babae o lalaki? Mukhang babae Sabi ni Kibuloy. Kung babae yung anak mo, wag mo nang ilapit kay Kibuloy. Oo, naku po. Patay tayo dyan. Ulitin natin shoutout sa mga INC. Ito. Dinadamay pa yung ibang Parang pinapalabas niya po dito na mas maganda pa yung relihiyon ni Kibuloy kumpara sa INC. Okay, ito po. Sabi mo
kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Sumakit yung ulo ko. Sumakit yung ulo ko sa gitna. Wait lang. Nagiinit yung dugo ko eh. Nagiinit yung dugo ko. Wait lang ah. Nagiinit yung dugo ko eh. Ang tanong, sino daw yung magpapaaral sa anak niya? Baka yung mga nanonood po sa atin dito, baka yun yung magpaaral sa anak mo. Sabi ni Ma'am Lance Vargas, gago kang tatay. Paaralin daw ni Paul Piero. Oy, si Ma'am Dawat nandito, bigyan natin ng kulay yung kanyang pangalan. Alam mo naman, Ma'am Dawat. So, i-support po natin yan si Ma'am Dawat yung ipipin ko po yung pangalan. Kasi, sumusuporta din po yan sa ating mahal na Pangulo. Yan. Oo. Grabe. Ma'am Dawat, teacher ka diba? Turuan mo yung anak nito. Tuloy natin. Tukulok ko kang Kibula. Luko-luko ka daw, Kibuloy! Kibuloy! Inaaral mo na nga yung anak nito, tinawag ka pang luko-luko! Luko-luko! Putangin na, nilaglag si Kibuloy. Uy, wala kang utang na loob. Dapat kasi pag pinapaaral yung anak ninyo, magkaroon naman kayo ng utang na loob sa mga nagpapaaral sa anak nyo. Bakit itong tatay na to? Tangina, inuthutan mo na nga si Kibuloy, tinawag mo pa luko-luko. Ulitin natin. Kasi parang tatanga-tanga tong tao na to eh. Kuya, ano yung sabi mo kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang Kibula. Parinig kita sa mukha eh. Luko-luko kang Kibuloy. Parinig kita sa mukha eh. Yun lang. Diyan tayo na-disgrasya tayo dyan. Yan ang tunay na bangag, sabi ni Rener Calderon. Tama! Diba? Yan po ang tunay na bangag. Tinawag na luko-luko yung nagpaaral sa anak niya na si Kibuloy. Isa pa, kaunti. Yan. Sa Davao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang Kibula. Tangina, hindi ako makamove on dito. Hindi ako makamove on. Tinawag na luko-luko si Kibuloy. Tore ka. Di dapat si Kibuloy mapriso. Sa tinood lang. Tricycle driver lang ko. Huwag mong nilalang yung mga tricycle driver. Ang mga tricycle driver, masisipag yan. Pero ikaw, yung nilalang mo yung tricycle driver pero hindi mo kayang paaralin yung anak mo, iniaasa mo pa sa ibang tao. Tandaan mo, maraming tricycle driver na napag-graduate nila yung kanilang mga anak sa sarili nilang sikap. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Diba? Tatamad-tamad ka. Diba? Tamad kang tatay ka eh. Yung pang-aral ng anak mo, inaasa mo sa manyakis. Eto pa. Pero unsay gihimo nimo, Tore? Wala, bias ka masyado. Bias ka. Ang pulis Davao maayo, pero unsay mong gikuha? Ang pulis Davao daw po kasi mabuti.
Oo. Ano, mabuting maging bias, ganun? Ah, Region 13 Police. So means na-hadlock mo. Hadlock mo kay dili na inyong lugar. natatakot kasi hindi sa kanilang lugar. Actually, kaya hindi pulis Davao yung kinuha kasi unang-una, kaibigan ng mga Duterte yan. Bias sila. Diba? Bias. Di naman po siguro lahat, ano? Di naman po lahat ng pulis Davao, pero karamihan po bias. Diba? Ang mga Pilipino po ay nawawalan ng tiwala diyan sa pulis sa Davao ng mga kaibigan ni ni Digong, kaibigan ni Kibuloy. Oh, Tore, Iglesia ni Cristo ka. oh. Nako, dinamay na yung Iglesia ni Cristo. Oh, sige, ulitin natin. Oh, shoutout po sa mga Iglesia ni Cristo ha, anong masasabi nyo dito? Mo kay dili na inyong lugar. Tore, Iglesia ni Cristo ka. Hindi gawain ng iglesia yan. Iglesia ni Cristo ka, hindi gawain ng Iglesia yan. Ano bang ginawa ng ni Tore? Ano bang ginawa? Oh, Sa totoo lang, Iglesia ni Cristo pod ko. oh, Ang akong lokal, Panakan. hmm. Sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Mm. Pero kinsay nagpa-eskwela sa akong anak. Ah, yun yung sinasabi ko. Iglesia ni Cristo daw siya, pero sino daw yung nagpaaral ngayon sa anak niya? Kundi ang Kibuloy lang daw, hindi daw Iglesia ni Cristo. Yun yung gusto niyang sabihin dito. So parang gusto niyang iparating sa inyo na mas tinulungan pa siya ni Kibuloy kumpara sa Iglesia ni Cristo. Diba? Itakwil niyo nga to. Itong, kasi member niyo daw to eh. Takwil niyo nga to. Oo. Ulitin natin para maintindihan nyo. Kaunting balik lang tayo. Kaunti lang. Eto. Iglesia ni Cristo pod ko. Ang akong lokal, Panakan. Hmm. Sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Mm. Pero kinsay nagpa-eskwela sa akong anak. Oo. Si Pastor Kibuloy. O, diba? Proud na proud. Proud na proud ang tanga. Diba? Proud na proud ang bobo. Diba? Alam mo, hindi naman dapat pag-usapan kung ano yung relihiyon mo. Hindi na dapat yan eh. Oy, Ma'am Nakay, maraming salamat po sa iyong sa iyong pakulay sa ating channel. Maraming salamat po sa blessings. Ayan. Hindi na dapat yan pag-usapan pa. 'Di ba? Pero bakit siningit mo? Para ipamukha mo sa mga iglesia ni Cristo na mas natulungan pa ikaw ni Kibuloy kumpara sa iglesia ni Cristo? Tama? So, kinakalaban mo yung mga iglesia ni Cristo. Out of topic ka na eh. Ang issue lang kasi dito, yung warrant ni Kibuloy. Hindi naman kung ano yung relihiyon nyo. Hindi yun. Ang tanga mong tatay ka. Pakabobo mo. Libre, wala gibayran. Gitanggal pa Libre, walay gibayran. Kasi kung babae yung anak mo, alam mo na. Alam mo na kung saan papunta yan. Diba? Alam mo naman yung issue ni Kibuloy. Tapos babae yung anak mo, alam na. Papunta ng Glory Mountain yan. ninyo ang budget karon sa DepEd. Hmm. Unsa na may eskwela? Wala na, luoy na kayo mga batang Pilipino. Oh, DepEd na naman yung tinarget niya. Ito, balik natin kaunti. Oh. Libre, wala gibayran. Gitanggal pa ninyo ang budget karon sa DepEd. Unsa na may eskwela? Wala na, luoy na kayo mga batang Pilipino. Ang tanga mo naman. Ba't di mo tanungin si Sara Duterte kung nasan yung budget? Oh, sabihin mo, nasan yung 125 million? Nasaan na yun? Diba? Tanungin mo si Sara. Sara Duterte. Oh. Siya yung tanungin mo sa budget. Diba? Magtatanong ako sa inyo nawala yung budget. Kinuha ng ni Pio na yung budget. Oh. Bibigyan mo pa ba ulit ng budget yan? Hindi na mapapagkatiwalaan? Sige nga. Bibigyan mo pa ba? Aba, kung ako yung tatanong, hindi na. Hindi na. Kasi masasayang lang din yan. Diba? Malay mo, pang patayo ng negosyo. Malay mo lang ha.
Di ko naman sinasabing yun, di ba? Di gasoline station. Maunay dapat ninyo, sir, mga polis. Swerte mo, kay soldado magdako, panahon ni Digong. Pero sa gibuhat nyo sa Davao, luoy na kayong mga tao. Oh, gusto pa nyo prisohon si Pastor. Ay, shoutout po kay Ma'am Delia Wagner at kay Glenn Obispo, shoutout po. Asa mo na nga kaso? Kay kung ako nito pa nga na kaso si Pastor, pa-withdrawon na kung akong anak sa JMC. May kaso naman talaga. Kay baga na kay Mignaong. Kung magpa-scholar pa media, Iglesia ni Cristo pag yun may. Diyaw, dahil kay Iglesia ni Cristo diyaw, nagtanaw. Oh, ay insi na si Torre. Ay insi na. Ano pangalan niyo po yan? Ha? Ano pangalan niyo po? Neil Di Guzman. Thank you, ya. Ito. Dito siya nasablay, oh. Oy, pakulong mo. Sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang kibula. Luko-luko ka daw kay Buloy. Ay, nako po. Ako'y natatawa dito sa kumag na to, ano? Oo. Tinawag pa namang luko-luko si Kibuloy. Isa pa. Wait isa pa. Para hindi tayo mabitin, isa pa. Oh, isa pa. Oh. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao. Oy, pakulong mo. Sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang kibula. Oh, Kibuloy! Ang bihira naman, no? Ang hirap talaga ng tao na sasali-sali ka sa rally pero wala kang pinaglalaban. Etong malinaw po ito na wala po itong pinaglalaban. Diba? Pera-pera lang. Baka mamaya, tigpa 500 per head. Kasi nga, lumabas sa balita po na hindi daw po lahat ay miyembro ni Kibuloy na nagrarally dyan. Hindi daw po lahat kay Kibuloy yan. Yung iba, ni-recruit daw po nila. Galing pa pong ibang planeta. Para magmukhang marami lang sila. Asa na yung sinasabi niyong milyon-milyon kayo? Oh. Baka wala pa kayong 3,000 eh. Oh. Anyway, ito yung isunod natin mga pre, ano? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Wait lang. Wait lang po. Yan. Ito, makikita nyo dito kung gaano talaga kabastos itong mga miyembro ni Kibuloy. Di magpasulod, pero tagasulod mi. Tagasulod niya. Ani ni ka mga bagabro. Uy, smile mo! Smile! Tarungan, smile, sir, ma'am. Sa camera, smile kayo kasi proud kayo sa iyong trabaho. Go, be proud. Be proud. Anang pamilya ninyo, anak ninyo, ginigala ninyo. Kung sa'y trauma, gibati na mo, sa inyuhan na mubalik. Ang ina ninyong kanan. Criminal justice na kayong giskulahan. Oh, amo, naging ka ng criminal. Why justisya? Yan, pinaghirapan din ng PRRD. Wala kayong utang na loob. Pinaghirapan ni Digong? Ha? Diba? Protection na ng yawa na pare. May rosaryo ka pa. May Diyos ka. Amon, dinuro. Ito yun Sabi niyo marespeto kayo. Ano to? Anong ginawa niyo dito? Dinuro-duro yung ating mga ano dyan, oh. Ha? Grabing pagkabastos. Rosaryo ka pa. May Diyos ka. Natingin mo yung ginagawa mo ngayon. Baka Diyos yan. Hindi ka baka Diyos. Wala kayong Diyos. Hinusgahan mo yung tao? Na wala silang Diyos? Hinusgahan mo agad yung mga tao na yan na wala silang Diyos? Ha? Grabe naman tong mga to.
Hindi kayo mga tao, mga hayop kayo! Ano ba yun? Tapos na pala. Oh. Atensyonan ang yawa na pare. May rosaryo ka pa. May Diyos ka. Katingin mo yung ginagawa mo ngayon. Maka-Diyos yan. Hindi ka maka-Diyos. Wala kayong Diyos. Hindi kayo mga tao. Mga hayop kayo. Ay, grabe. Nagwalang membro ni Kibuloy. Ano nangyayari dito? Tapos umiiyak pa. Ano ba talagang iniiyakan nyo? Si Kibuloy ba talaga? O yung monthly income nyo dyan sa Kingdom? Kasi kung sa totoo lang po, kung talagang tuluyan po itong mahuhuli si Kibuloy at makukulong, marami po sa kanila ang mawawalan ng monthly sahod. Diba? Marami pong magugutom. Paano kasi? Natuto na lang kasi sila na ano lang, yung utap technique. Hindi naman po pwede yung ganun. Kailangan naman kasi mag-practice din po kayo magtrabaho ng yung marangal ba, hindi yung panay limos. Tapos minsan makikita kayo sa mga bus, lalatag kayo ng word of God doon. Tapos dadasalan ninyo yung mga nasa loob ng bus. Tapos after ninyong magdasal sa loob ng bus, hihinga ninyo ng pera. Lilimusan ninyo. 'Di ba? Oh, lilimusan nyo. Anong tawag doon? Binibenta niyo yung yung salita ng Diyos? Ha? Dadasalan niyo mo. For sale pala yung salita ng Diyos ngayon. Binibenta niyo na pala yung dasal ngayon. Ano kayo, si Jethro? Hindi naman kayo si Jethro. 'Di ba? O kaya ako masasabi ko sa mga magdadasal po sa bus, sa mga bus, dadasalan kayo tapos lilimusan kayo para daw sa Diyos, para daw sa simbahan, wag po kayo magbibigay. Oo. Mga kulto po 'yan. Mga kampon po 'yan ni Kibuloy. 'Di ba? Lalo na yung magbebenta ng kung ano-ano, ballpen, pagkamahal pa naman ng ballpen. Oo, namimilit pa yung mga yan. Mura na lang daw. Pero ang mahal pala. Wag po kayong bibili dyan. Nako, perwisyo po yung mga yan. Problemado kayo ni si auntie ba? Ayo sig hilak diha, te. Sa may gihilakan ni mga sa may gihilakan na ng bayhanan eh. Ito na, next natin to. Ay nako po. Nakakaawa. Helmet mo, paano mabasag ang ulo ninyo? Oh. Tingnan mo. Yan o, basag ang ulo ng tao namin o. Dinalo yan. Paano nabasag nga naka-helmet mo? Ba't buhat dapat mong istorya? Kamu pa'y luoy. But-buton lagi ninyo. Nag-construction nila sir o? Sir, kagulpito sa video sir. Kagagawa ng... Talagang sumasagot-sagot pa sa kapulisan But-buton daw, ibig sabihin sa but-buton mga pre, sinungaling daw po yung ating mga kapulisan. Kamu may nisulong. Sir, kami nagsulong dila sir. Kami Inyo nga nasalaki, kamu may nagsulong. Oo, yes. Ma'am sir, construction po dito. Napaka-humble ng mga natin ngayon, kapulisan, di ba? Napaka-humble po nila kasi kung sa panahon ni Digong yan, mag-angas-angas yung mga yan. Kasi kung ano yung leader, ganun din po yung mga pulis noon. Ngayon, napakabait ng ating Pangulo. Tingnan mo, yung mga kapulisan natin.
Huwag nyo lang silang sasaktan. Kasi magagantihan talaga kayo. Diba? Magagantihan talaga kayo. Malilintikan talaga kayo. Oh. Tuloy natin. Wait lang, ba't tayo na mag-play? Wait lang po So, ma'am sir, nangunguha sila Ah. ng mga bato, bakal, para gawin nilang ebidensya. Teka, nangunguha ng bato bakal para gawing ebidensya. Okay, sige. May construction po dito, ma'am and sir. Naintindihan nyo yun. Kaya pala nila kinukuha po yung bato at mga bakal, nilalayo nila sa mga kampo ni Kibuloy kasi minsan kasi pinupulot daw po yun ng mga kampo ni Kibuloy at binabato dun sa ating mga pulis. Kaya kung pansin nyo, lumabas po sa balita, 7 po yung sugatan kagabi. Diba? Kasi kung ano-ano yung pinaghahagis eh. Pati pa yung nag-video naka-live na ng GMA, muntik pa nilang saktan. Ma'am and sir, construction po dito. Kinukuha niyo yung pang-construction Alvin Espiritu, ay salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po ng mga gamit dyan. May construction po dito, ma'am and sir. Ngayon, kinukuha nila lahat ng mga bakal para sila maging kawawa. Ang dami nila kinukuha, oh. Nangunguha ng mga ebidensya. Ano, mansala sir, kamu may duol. Gipangwatanan mga bakal. Mga lublocks, gipanguha. Para may ebidensya daw sila. Ayan. Pati ganyan, oh. Sila man duol. Actually, kahit di naman po siguro sila mag-video kasi may body cam po sila eh. Oo, sabi kasi ni Makabu, mag-video kayo, PNP. May po sila, may body cam po yung mga yan. Grabe sila, oh. Nanguha sila mga bakal bato, tapos mula ebidensya nga, gilabayan daw sila bato, na sila manigduol. Asa naman yung tolerance, sir? Asa naman yung to serve the people, sir, and protect? To serve the people and protect. Nandyan sila, huwag niyong sasaktan. Paano kayo ipoprotect kung kayo mismo yung nananakit? Alangan namang nananakit na kayo, ipoprotect pa kayo. Kamoy ka binuang. Nanguha, dagang kay bakal, oh. Klaro kayo na, nasa construction ninyo, sir. So, wala na respeto mga pulis, sir. Ipangwang bakal para ibon. Sana all, walang respeto. Tatawa ako eh. Alam mo yung kilig ko napunta sa itlog. Yung gigil ko pala napunta sa itlog. Itong nag-video na itong iseminay na to. Nal daw sa muang. Sige. Buto ninyo. Mato, wala kami namato, sir. Mga buang-buang mo. Si Raulo daw kayo. Sabi niyo marespeto kayo. Kaunti na lang, muntik na, malapit ako mapuno. Yun, nabuak lang, namatay ang mga, sir. Ma'am, sir, nanguha sila bato, mga gamit pa construction drilling, kinay construction drilling. Nasuko na sila kay sakpan man nilang gibuhat, nasuko na sila. Marvel Turi. Wala mi tergas, wala mi dalang tergas, kamoy dala-dalag tergas. Mamaya mapapag-usapan din po natin yung patungkol sa tergas ha. Oo, fake news yan. Mamaya pag-uusapan din natin yan. At meron tayong isang video na bibigyan na reaction mamaya patungkol sa issue na yan. Buto ni mo, sir. So mga bastos ang mga polis karon, mga sir. Mga bastos. Wow! Binaliktad! So sa panahon pala ni Digong, ang mga pulis marespeto. Sa panahon pala ni Digong, marespeto yung mga kapulisan. Yun yung gusto mong sabihin dyan, Tapos sa panahon ng administrasyon ni PBBM, bastos na yung mga pulis. Lamian mo sagpaong buang ako Grabe, ang tanga. Ang sarap mo. Ang sarap shotgunin ng utak no? Grabe. Tanawan, nanguha sila mga ebidensya para gamiton nila. So,
Nanguha sila ng mga ebidensya para gamitin nila. Tanga. Nilalayo lang sa inyo yan. Mga bastos kasi ipanguha mga bakal para gamiton nila ebidensya. Oh. So mga bastos talaga sila mga sir. So ganyan yung utos ni Tory. Yung mga baril po sila. Nabanggit mo kanina, Mas- 4 na beses ka na Sabat dia si Yaw-Yaw. 4 na beses ka na. Mura makabaktin. Ito yung bigyan natin ng reaction mga pre. So, ngayon po, bagong team na naman po ito ng mga kapulisan ang pumasok dito sa compound namin. Bahay ng mga babae. Puntahan nila yung bahay ng mga babae. May namatay daw kanina, sabi ni Watchtower Files. Actually kanina nakita nyo naman dun sa video, no, sa mga may mga naka-live kanina dun. Ang kapulisan natin papasok. Itinutulak nitong mga kingdom, mga miyembro dyan. Natural, yung mga pulis natin, itutulak din kayo. Ay, sino yung lugi? Mga lalaki ang mga yan, oh. Malalakas yung mga yan. Oh. Sabi ko nga kanina, ang mga kapulisan natin, matindi po yung training yan. Kayong nasa kingdom, utap lang yung training nyo. Oh. Pang-uutap lang yung training nyo dyan. Anong magiging laban nyo kung papalag kayo dyan? Sige nga. Sus Mariusep. Iris ka sa inyo, shoutout po Hindi nila tinitigilan yung bahay ng mga babae. Kahapon pa to sila. Imagine, dadalawa lang po yung building namin dyan. Pero napakadami nila susulong. Di ba overkill? Di ka ba naman tanga, General, magpadala ka ng ganito kadami? Para lang sa dalawang building. Parang 2 stories building. Kasi next time, huwag kayong magpo-post ng may mga baril-baril kayo, armas-armas. Natural, naghahanda lang yung mga yan. Kung pagpalagay natin 10 lang yung pupunta dyan, hindi nila, syempre, may buhay din yung mga yan, naghahanda din, di ba? Oo. Nag-post kayo ng mga armas ninyo, pinakita nyo sa Facebook, sabi nyo pa nga, dadanak yung atay, dugo. Dadanak yung dugo, sabi nyo, di ba? Kung ako yung general din, putang ina, 10,000 yung ipapadala ko dyan. Diba? Para walang makapalag. Pasalamat kayo, hindi ako naging general, hindi ako naging presidente, kasi kung maging general man ako, presidente, lahat ng kukontra po, lahat ng kukontra sa akin, may kalalagyan talaga. At buong bansa, i-martial ko na agad yan. Oh. Pasalamat kayo. Hindi ako yun. Hindi makakaligtas sa akin. Lahat ng mga basher, naninira sa Pangulo, lahat. Hindi ko papalagpasin yung mga yan. Pero, lahat ng sumusunod sa gobyerno, maganda yung magiging buhay nila. Pasalamat kayo, hindi ako yun. Lang 2-story building, pupuntahan nila sa ganito kadami. Hindi nga sila magkasya dun sa loob eh. Susulong sila ng ganito kadami. Imagine nyo yan, mga alam nyo, kung titingnan nyo, mas marami pa po yung pulis kumpara sa nag-rally kagabi. Diba? Tingnan nyo, nakikita nyo yan? Daming pulis. Ikumpara nyo sa nag-rally kagabi. babayan. Namumutik-tik ng kapulisan ng compound namin. Nakakakilabot yung dami nila. Ganyan po mga kababayan. Ganito po ang sitwasyon natin. Sila yung nasa kahapon na nag-block ng ating hangar. Ito yung team na nag-block ng hangar kahapon na namugbog ng mga KOJC members. Sila yun. Natatandaan. Sabi ni saan ba yun?
Brad, sabi ni Rene Clarete, Brad, dandahan ka lang sa pagmumura. Baka sa pamilya mo, babalik lahat ng mga sinasabi mo. O, tama! Bumalik sa pamilyang Duterte. 'Di ba? 'Di ba ang galing nilang magmura kahit yung mga matitinong tao minumura nila. Bumalik lahat ngayon sa pamilyang Duterte. 'Di ba, Brad? Ah, ko sila. Ito yung mga KOJC na hindi nagpapasok. anong gusto nyo? Kayo lang yung magmura dyan? Naku po. Ay, KOJC, ito yung mga kapulisan na hindi nagpapasok Lutang din tong nagbibideo eh. Ang QGC. ng mga KOJC members tsaka full-time miracle workers doon sa ating hangar. Ito yon. Sila din yung namugbog sa administrator din natin kahapon. Forcibly. So, nandito sila ngayon sa Kingdom Plaza. It's the Kingdom Plaza. Ito yung Cathedral Plaza natin. Nandito sila lahat. This is our present situation dito. 'Di ba, mga kababayan, nakakakilabot yung presence nila. Kinikilabutan ka. Anong ginawa ng mga kapulisan dyan? Nakatayo lang naman. Nakakakilabot na yan. Mas nakakakilabot yung amo nyo. Kasi manyakis. Sinong hindi kikilabutan sa presensya nila? Ganto sila karami. Imagine this. Ayan. Ayan. Hindi nakakakilabot yung presensya nila. Mga kababayan, mga Pilipino, hindi po nakakatuwa yung presence nila. Sobrang dami. Natutuwa kami. Ikaw lang yung hindi. Sa totoo lang. Ito, meron ako namataan dito. Oh, ano, may namataan siya. Pugi, may pugi dyan. Pag bawal ka man lalaki, hate ni Kibuloy yung manlalalaki, para kay Kibuloy ka lang. Sige, subukan mo. Pag makita ka ni Kibuloy, sabihin niya, hutdon ko ang imong pamilya. Ah. Ito, parang hindi mga pulis eh. O tamo, hinusgahan agad. Hinusgahan niya yung ating mga kapulisan dyan sa itsura. 'Di ba? Na parang hindi daw mga pulis. Oo. Hindi lang pala manyakis itong, hindi lang pala mga pukpok itong mga makakibuloy, no? Kundi mga mapanlait din pala. Tinitigan yung muka ng mga pulis, yung mga kasuotan nila. Oh, ang tingin parang hindi daw mga pulis. Nanlait pa. Sana makita ko yung muka ng babaeng ito. Ang mga bungot tagas kaayo. Ay, grabe mga bungot tagas ka. Pati biguti napansin. Oo. Putang ina mo kang babae ka. Oo. Yung asawa, yung partner mo nga may bulbul. Yung bulbul ng partner mo, kinakain mo. Diba? Nilalamon mo yung bulbul ng partner mo. Buti ngayon sa kanila, nandito sa biguti. Ikaw kinakain mo yung bulbul ng partner mo. Tanga. Tagas kayo mga bungot. Ayan. Pulis ba to? Parang Ang bihira. Muntik pang malubat.
Siguro pogi na tayo nito. Pogi na siguro tayo nito. Wala nang biguti. Mga bobo! Pwede na to, ano? Parinig kita sa mukha eh! Sige, tuloy natin. Wala na ko'y bunga tayo. Sige, patagyaw-yaw dia. Hindi police ang presence eh. Observe properly mga kababayan. Oy, sabihin mo kay Ruben Padilla yan, ha? Ha? Si Ruben Padilla yung targetin mo kasi ang haba ng buhok niya. Tapos yung biguti parang kagubatan. Oo. Hindi ko sinasabing masama po, ha, yung may mga biguti. Okay lang po yun. Dapat nire-respeto natin yan. Pero as a senador, magpakalinis ka naman sa buhok mo, sa biguti mo, di ba? Oh. Doon mo kay Ruben Padilla sabihin yan. Observe properly. Mahahaba nung mga balbas. I don't know if this is really police. I don't know lang talaga. Grabe, oh, binidyo kayo habang nilalait kayo. Pero wala na yata akong ano, no? Wala na akong biguti. Okay na ba? Nandito na silang lahat sa kulob ng compound namin. Dito na sila sa... Nakapasok na sila mismo. Anyway, hindi na natin, ano yan, next topic na tayo. Kasi unang-unang ang palagi nating naririnig dito sa babae na to, panlalait lang. Nilalait po yung ating mga kapulisan. So, at least, nakilala po natin kung ano talaga yung ugali ng mga miyembro ng ni Kibuloy. Oo, sila po ay mapanlait. Oo, mapanakit. Diba? Hindi lang po sila mapanlait, kundi mapanakit at mga sinungaling. Hindi lang po sila mga sinungaling, kundi yung kanilang mga minor na anak, iniaalay nila doon sa kanilang pastor. Oo. Yung pagkababae ba? Diba? Yun. So, lahat-lahat nandun na sa kanila. Diba? Lahat-lahat. So, yun. Good luck sa inyo. At abangan nyo. Oo, hindi magwawagi yung inyong mga katarantaduhan dyan.